So, yung square meter na ito mga kamusta, okay, yung luwang na itong area na ito ay nasa 40 square meter, parang ganun, nasa 40 point something square meter ito. So ang presyo mga kamusta ng materials, cost ng material at saka cost ng labor mga kamusta, nasa 46,000. yan yung naging costing natin dito, kasama na rin itong mga designs na to, pati na rin including yung CR syempre. Yan. Dito sa terrace, magandang tanghali, hapon na pala. So at nandito tayo ngayon sa isang site natin, yan sa Aritao mga kamusta. So nandito ako sa may taas at ito yung pinakamagandang part kasi, di ba, may view deck. Ito yung pinaka terrace dito sa taas, pintura na lang nito, maayos na. So ayan mga kamusta, so baba tayo. At natapos na yung ginagawa natin dito. So sa electrical na lang para sa ilaw, tapos yung main entrance nya, kasi yung main entrance nito bali yun yung gagawin natin na susunod, kasi hindi pa natin naibigay yung quotation natin dito dati, gawa nung kung saan ipapwesto tong panel box. At the same time yung dadaanan natin, kasi wala sa plano kasi, kaya hindi pa natin naibigay ito yung quote natin dati. Natapos na electrical natin dito mga kamusta, no? Ayan, no? Puro ilaw na lang ilalagay. Okay na, prepare na to lahat. Napakalinis. Tapos yung mga circuit breaker na lang lalagay natin dyan, hanggang dun sa may CR ito. May perimeter na rin tayo doon. Tapos CR dito, may ilaw na rin yan. So tara, punta tayo doon sa loob at ipapakita natin yung naging design natin dito na ginawa. At pipinturahan na lang to, tsaka ilaw na lang. Yan na lang yung kulang natin. So nakaprepare na yung mga scaffolding, iuwi. Mag-iiwan tayo dito yung mga folded na lang. Mag-iiwan tayo ng kahit isa lang na folded, tutungtungan lang ng tropa para magkabit ng ilaw. So ito yung design nya para dito sa terrace. So na-feature na rin to ng last vlog, pero ito yung pinaka-paborito ng lahat. Ang laki, no? Laki ng design. Pero ang ganda na ito pag mayroon na yung ilaw nya, tsaka mapinturahan syempre. Yung mga black na yan, mga black screw yan. So yung ginamit namin dito, gypsum board, 9mm na gypsum board. So napakaganda siya tingnan, no? Napakalinis. May mga black man yan, pero pag napinturahan yan syempre may tatago. Tapos sa wall din, pag napinturahan to, napakaganda na. So ito mga to, na-open muna namin. Maglalagay pa tayo ng mga switches. So yung mga switches, yan, naka-open muna yan. At para bago tayo maglagay ng ilaw, finalize na yan. Kasi may mga nakaabang na tayo, pin light, tapos pin light. So may cob light na rin yan na nakaabang. So pasok naman tayo dito. Ito na. Yan. Ito yung gusto ni Sir dito sa kwarto niya. Ito, kwarto lang talaga to na pinagawa niya. So sinunod na natin yung cove design. Yun, diba? So napakaganda. Then yung design natin dito sa gitna, ito yung isa rin sa paborito ng lahat. So hindi nawawala tong dalawang to sa lahat ng mga pinapakita natin sa client. Minsan kasi kahit na hindi pa natin pinapakita, ito na yung pinipili nila. So ito yung mabiling disenyo na gusto nila. So yung cove natin dito 35cm yan, tapos yung drop nito 18cm lang yan. Kaya binagay natin yung height netong building, kasi kung masyadong mababa yan, pangit naman na ho siya tingnan. Masyado nang maluwang yung gap natin dun sa may cove. Ito naman mas mataas siya ng kaunti, nasa 50, mas nakataas siya, pero ito nakadrop. So ito 15cm yung drop niya. Then to mga 5cm na lang yung mga yan. Yan, 5cm na lang yung mga yan. Yung mga design niya na yan. So sinabay na natin yan lahat. Sa CR naman, ito may design din siya. Kasi yun na nga, yung isa sa mga nakaprogram,
Oh, gusto ni Say. Ayan. So, may drop ceiling tayo dyan. May cove yan. Ayan. May cove din. So, 20 cm lang yan mga kamasta, no? 20 cm lang. Para mas maganda siya tingnan. Kasi pagka masyadong malapad, eh, hindi na siya kaaya-aya tingnan. Tapos, nagpalagay tayo ng manhole. Para sigurado na kung may troubleshoot tayo dyan, o kaya ayusin tayo sa electrical, o kaya naman, kung may tulo yung bubong natin, o kaya may gusto tayong gawin sa taas, pwede tayo umakyat. So may access tayo. Yan yung manhole niya. So hindi naman siya ganong pansin mga kamasta na. Bali, pag napinturahan yan, hindi na yan mapapansin. Tsaka hindi muna natin sinara. Open muna. Para okay yung ventilation sa loob. Yan. So sa mga outlet, mga babalikan natin dito. Tapos yung iba, ito outlet lang din to. Tapos switches. So ayan na lang yung gagawin namin na babalikan mga kamasta. So ayos na. Ayan. So napakaganda. Napakasimple. Pintura na lang talaga. Tsaka ilaw ang kailangan natin dito. Okay. So alamin natin yung presyo ng ceiling natin dito at kung ilang square meter ito. So, yung square meter na ito mga kamasta, o kaya yung luwang na itong area na ito ay nasa 40 square meter, parang ganun, nasa 40 point something square meter ito. So yung mga materials na ginamit namin dito ay gypsum board, metal paring, carrying channel, wall angle, tapos itong syempre yung W clip natin, black screw. Ito yung mga materials na nilagay natin dito. So yung gypsum board natin na yan, 9mm yung kapal nya. Gumamit kami dito ng gypsum board na halos nasa 20 pieces mahigit. Kasi may sumobra pa tayo kasi kinulang tayo ng isang piraso. Nasa 21 ata, nasa 21. So ang presyo mga kamasta ng materials, cost ng material at saka cost ng labor mga kamasta, nasa 46,000 yung presyo ng ating ceiling installation dito kasama ng design mga kamasta. So yun yung kasama niya. Yan yung price natin sa 40 square meter mga kamasta. 40 point something square meter. So sabihin mo na 41 square meter. Yan yung naging costing natin dito. Kasama na rin itong mga designs na to. Pati na rin including yung CR syempre. Yan. So yung mga materials natin dito, ito hindi muna natin to nilagay. Kasi kakabit muna tayo ng mga ilaw niyan. Yan yung sabi ko. At ito nandito na rin yung mga switches, outlet. Kompleto naman na yan. Kaya kakabit na lang natin. Unahin muna natin yung pagkakabit ng ilaw natin. So sa electrical na ito mga kamasta, hindi pa siya included dun sa 46,000. So bali iba yung quotation niya. Kasi mas malaki yung costing ng electrical na ito kasi kasama yung canteen. Yun. Sa wirings natin sa ilaw. Tapos sa outlet, syempre. Tsaka yung mga materials niya. Tapos yung sa ilaw. So hindi lang kasama dito na isa na doon sa may quotation natin para sa electrical ay yung center light. Yan, center light. Ang included doon sa may kinote natin ay para doon sa ating cove light at pin light. Pero sa 46,000 mga kamasta hindi siya kasali doon. Yan. So antayin na lang namin yung sasakyan mga kamasta at magkakarga itong tropa. So pupull out na natin itong mga scaffoldings. Kasi hindi naman na natin kailangan itong mga scaffoldings if ever na magpipintura tayo. Kasi meron naman tayo yung mga folded. Mas magaan. So, marami pa tayong aabangan dito mga kamasta, no? At babalik kami dito kasi yung entrada lang naman na tsaka yung ilaw. Antayin lang namin yung delivery natin para sa ilaw mga kamasta. So ayan. Bali galing tayong Santa Fe kanina mga kamasta. Ngayon dito na tayo sa site. Medyo hapon na tayong dumaan dito. At tinapos muna namin yung design bago ako dumaan para makita ninyo yung design nyo mga kamasta. Ayan, no? Pakaliwalas, no? Tirik na tirik nga lang yung araw. Yun lang, mapapagod ka lang pagbaba kasi hindi po pumapasok hindi kaya nung sasakyan natin si Pula. Bubaba. Ayan mga kamasta. So kay Sir Genesis, maraming salamat muli. At sa lahat po ng mga mag-i-inquire mga kamasta, just comment down below. At pwede nyo akong i-private message mga kamasta.
Kung may gusto pa kayong malaman patungkol sa mga costing, mga kamusta, yan, message nyo lamang po. Yan, mag-ingat po kayong lahat mga kamusta. Maraming salamat. God bless everyone. Bye.